Ngayon, balikan na natin itong bagyong may international name na Bebinka, ang posibleng maging bagyong Ferdy. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So, mas malapit na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong may international name na Bebinka. Yan po ay nasa around 1,975 kilometers east o silangang bahagi ng Central Luzon. Nasa labas pa nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero unti-unti na po yung lumalapit dito sa ating boundary line. Gaya nga ng inaasahan, habang umakyat po ito at lumalapit sa ating boundary line, mas malawak na po yung kanyang cloud cover sa ating bansa o yung mga areas na sakop ng mga kaulapan dulot ng trough at ng kanyang paghila sa ating habagat o southwest monsoon. Ito pong bagyong Bebinka ay may lakas na hangin pa din po na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 115 kilometers per hour. Yan po ay nasa severe tropical storm category pa din at posible pa rin po ang paglakas niyan habang unti-unting lumalapit sa ating boundary line. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat malayo sa ating landmass at nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay humihila o nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon at yung kanyang trough o extension ay nakaka-apekto din po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, asahan po natin ang mas maulap na panahon at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan or thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa western section nito. Ganun din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na rin po dyan, ito pong area ng Sorsogon at Masbate, maging dito sa Catanduanes area, yan po yung katimugang bahagi ng Bicol region. May mga pagulan din tayo dito sa area ng Mimaropa, particularly dito po sa area ng Palawan at area ng Mindoro. Meron din tayo mga posibleng pagulan or thunderstorms dito sa area ng Isabela at Cagayan, yan po yung eastern section ng Northern Luzon dahil umabot din yung trough o yung bali ng hangin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dyan sa area na yan. Maliwalas naman ang panahon natin dito sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Kung may mga pagulan tayo, ito po ay mga isolated o localized na pagulan lamang o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Pero bukas, kasabay po ng pag-akyat itong bagyo sa labas ng PAR, madadagdagan din po yung mga areas na maapektuhan ng ating habagat or southwest monsoon at nung kanyang trough. Mas magiging maulap na po yung ating panahon dito po sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Kasama po dyan ang area ng Isabela, Cagayan, maging dito sa area ng Quirino at Aurora. Kasama na rin po dyan, ito pong malaking bahagi ng Quezon. Dahil po doon sa trough o extension, itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung papansinin nyo, itong wind simulation, makikita nyo yung hangin na bumabali dito po sa ating bansa. Papunta dito sa bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayo mga inaasahang posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Bicol Region, Batangas, Cavite at Laguna area. Samantalang tataas din yung ating tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila mula Friday hanggang pagpasok ng weekend dahil na rin sa trough o extension nitong bagyong posibleng maging Ferdy. Magpapatuloy din ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan bukas dito po sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po ang western section nito, ito pong mga isla ng Panay, kasama na po dyan ang Negros Islands. Ganon din po ang ating aasahan dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na po dito sa area ng Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan. May mga posibleng pagulan din tayo dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula at BARMM. Posibleng scattered o kalat-kalat naman na pagulan ng ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Mindanao bukas. So narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong may international name na Bebinka. Ito po yung inaasahan nating maging bagyong Freddy if ever yan po ay dumaan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Base dito, patuloy po itong kikilos pa northwestward patungo nga dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaring bukas hanggang sa darating na Sabado, yan po ay pumasok na sa ating PAR, pero yan po ay makikidaan lamang dito sa kanto ng ating PAR. Inaasahan din natin ang patuloy na paglakas nito at posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as a severe tropical storm or as a typhoon. Lalabas din po ito agad sa darating na Sabado at tutungo dito sa mga isla sa katimugang bahagi ng Japan. Again, wala po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Malayo po ito at makikiraan lang dito sa kanto ng ating PAR. At again, meron nga tayong tinatawag na malamonsoon gyre na setup o malawak na sirkulasyon dulot ng bagyong ito.
Kaya umaabot yung kanyang extension or trough dito po sa ilang bahagi ng ating bansa. So bago tayo matapos, may nag-comment po na ganito din daw kalayo ang bagyong Yolanda bago po niyan araruhin yung ating bansa. Ang mga bagyo po ay may sinusundan na physics. Kadalasan po ang kilos niya pare-curve, paitaas, unless wala pong ibang weather system na nakaka-apekto dito. Ito pong bagyong may international name na bibingka ay napakataas na po. Yan po ay nandito na nga sa eastern section ng Central Luzon at eastern section ng Northern Luzon. Unless may napakalakas o sobrang lakas na weather system na posibleng tumulak dito paibaba, hindi na po natin yan nakikitang sumusubsob. Kaya again, hindi po ito ang susunod na Yolanda at huwag po kayong kumukuha ng mga weather forecast sa TikTok. Sa ngayon, ang mas concern natin ay ang mga posibleng pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon at ng trough nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya paghandaan po natin at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods, pagbaha at landslides. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.